Hello guys, magandang araw. Kumusta na kayo? Ang tagal nating walang vlog. Medyo pinagpahinga tayo itong first week ng October. Pero ang mga event natin ay siksika na. Third and last week ng October, meron din tayong beer fest na paparating. So ngayon, samahan nyo kami dito sa aming maliit na setup. Kaya kung mapapansin nyo, pick up itong dala kong service ngayon. Ang setup namin ay basic acoustic lang, walang ilaw na inavail sa atin, pero dahil mahal ko ang mga tie-up ko, nagdala pa rin ako ng konting ilaw. So, ganun lagi tayo sa mga client natin, especially yung mga tie-up natin. Basta mabait sa atin yan, nagbibigay lagi ng event sa atin yan, laging may pabor yan na manggagaling sa atin dapat. Para yung samahan maganda. Naantay ko lang si Jay, dito kami ngayon sa Shoreline, Subic Bay. Ito yung aming venue. Katabi lang niya ng Subic Park Hotel. Dito lang yan sa Subic Bay Freeport Zone. So ang mga dala ko, ito lang, dalawang audio center na SA312 at itong aking cute na FBT na size 8. Kung hindi namin magamit as monitor ito yung ipupwesto ko dito sa labas kasi sa loob yung pupwestuhan namin yung parang lobby nila. So para may nadidinig sa labas, since may kakanta, may acoustic mamaya, ilalabas ko to. Kung hindi namin gagamitin as a monitor, okay? Aking upuan. Tapos may isang box dito. Nilagay ko na dito yung mga maliliit na abubot, mga peripherals like yung mga patch cable, battery, DI box, power cord, ano pa ba? Calling card, naglagay din ako ng calling card dito. Napaka-importante yun, marketing syempre. Tapos yung mga mic natin nandito. Johnson na mount alps ang gagamitin namin ngayon para naman mainitan siya. Tapos nasa likod yung isang box ng XLR cable at saka extensions. Kumuha lang din ako, bumitbit lang ako ng ilang piraso. Tapos nandun yung dalawang speaker tripod at saka isang light stand. Nandun na rin yung isang box ng ilaw na 5 pieces na LPC015 na Big Dipper. So yun ang gagamitin namin dito. Standby kayo, magbibigay ako ng mga tips ngayon, do's and don'ts para sa mga newbie sa negosyong lights and sound system para sa mga events. Okay? Check, 1, 2, 2, test. Ang cute ng monitor namin, di ba? Size 8 lang yan. Check. Ito lang ang aming venue. Test. So, all set na kami. Ang bilis lang. Parang 20 minutes lang. Tinulungan nila kaming magpasok. So, nakapasok ka agad. Isang hakutan. Ayan ang aming booth. Kable. Tetapan natin yan, syempre. Audio center SA312 magkabila. Nakamono lang si Jay ngayon. So lahat ng kable nandun sa gilid. May isang mic stand tayo, lyric stand. Yung guitar line naka-ready na dito. Meron tayong 5 LPC015. Nandito tayo sa The Shoreline, Subic Bay Freeport. Yan, lagi naka-tape. Meron silang TV doon sa gilid. Sana may ganitong stand din ako para maparent ko yung TV ko. Mas malaki dyan, 65 inches. Yan lang. Very basic na acoustic set. Maganda sana kung may subwoofer tayo dito kahit isang size 15. Ang power supply natin ng speaker dito galing. Yung power supply ng isa nating speaker sa left dito galing. Tapos yung mga ilaw sa backdrop dito galing.
Yung monitor, dito ko kinuha. Kasi wala nang bakante doon at saka dito. Okay? Default itong kulay ng mga LPC015 natin. Ang code niya sa likod ay may mga preset kasi ito. So, CL07 ang ginamit ko. Since more on blue itong kanilang logo. Kaya ginawa kong blue. Okay. Alas 5 pa ito. It's 2:30. So, nagtotono na lang kami. Then, all set na. At ang aming makakasama ngayon na si Food Garage. Si Miss Jame. Ayan. Na madalang naming makasama. Baka naman. merong pang pakabado, no? Kape. Mamaya yan. Tapos dito tayo sa boot. Yung power supply ng boot, dito ko kinuha sa para. Yan. Itong bakanting room nila, dito ko kinuha. So, nandito kami sa left side. Kulubang venue. Second floor yung bubong. Yung kisame is abot sa second floor. Open na babi itong lobby. So, makinis ang paligid. Medyo may reverb ang hall. Walang gaanong babanggaan. Okay, so ito ang aming gamit sa boot. DL1608. Kung mapapansin nyo, wala kang control dito. Kasi wirelessly, makokontrol mo. Yun ang kagandahan ng digital. Pwede mo siyang i-control. Lalayo ka sa boat, dadalhin mo yung iPad. Nandoon si Jay. So, may monitor doon. Make sure na dapat walang feedback yan, syempre. Ang aming mic ngayon ay ang latest na Joson Mount Alps. Thank you kay Bossing Joson sa pagpapadala sa atin nito. At saka itong version 4. Mount Everest version 4, Mount Alps. Ito yung handheld ng Mount Alps. Ito yung handheld ng Mount Everest version 4. Ito ay kagaya ng mga version 1 and 2. I don't know yung 3 kung kagaya niya. Ay, oo. Tapos ito yung sa version 4. So parang bumalik sa version 1 yung sa Mount Alps. Mas maganda sana kung ito yung napunta sa Mount Alps. Ang ganda nung sukat niya. May parang groove siya dito sa leeg. Hawig sa hawig sa AMS. Tapos yung version 3, ito yung version 3, may ilaw siya dito. Itong Everest, nasa baba yung LCD niya. Itong nalilito na ako. Itong Mount Alps, nasa baba yung LCD. Everest version 4, nasa leeg yung LCD niya. Battery natin, EBL. Even yung charger, EBL yan. Numark DJ2Go 2. Virtual DJ para sa ating music playback. All set na, waiting na lang kami. Balik natin yung battery chain, charge natin ulit. Yung show art ko di na magagamit at saka yung tripod kasi ilalagay ko sana sa likod ng banda yung ibang ilaw, 3 tapos 2 na lang sa backdrop. Kaya lang, parang masisira yung decor ng tarpaulin nila pag nilagay ko sa likod yung ilaw. So, hindi ko na tinayo. Nilagay ko na lang yung 5 dyan sa lapag. Since maliwanag naman, yung taas, ang daming maliwanag na yung mukha ng banda. So, ganun yun. Yung mga ganong simpleng bagay, kailangan pag-iisipan mo talaga. No? So, i-assess mo yung venue. Tulad yan, since maliwanag yung harapan, kulay puti, may liwanag yung banda sa harap. Pero kung wala yan at madilim ang mukha ng banda sa harap, itatayo ko talaga yung ilaw. So, either doon sa side na yon or banda dito sa side nito, hanap akong paraan para mailawan yung mukha. No? So, hindi pwedeng
Ilagay mo yung ilaw sa sun, ilagay mo dyan o doon. Basta mailagay mo lang, may masabing nakatayo ka lang na ilaw at kung anong kulay, basta mo lang ilalagay dyan. Bahala na, gano'n na. So, hindi gano'n ang ganitong trabaho. Kasi madaming madadamay, kagaya nung huling event ko na photo ako, hindi akong sound system. Talagang sumakit talagang ulo ko. Hanggang ngayon, hindi ko pa matapos ang editing. May mga ibang shot na hindi ko na mabatak yung kulay. Hindi ko na talaga magawang natural ang kulay ng balat ng tao sa photo. Kaya sabi ko sa kliyente, medyo matagalan ang release ko ng photo dahil talaga masagwa ang kulay. Oo nga, sabi niya, kung nakinig ako sa iyo, ikaw ang kinuha ko, baka tapos mo na rin i-edit yung mga photo. Well, totoo yun kasi pag akong photo, amber white ang mga dala kong ilaw, mabilis mag-edit ng photo. Hindi ka na magbabatak ng kulay sa editing software. So, laging magkaaway tayo yan sa lights and sounds at photo video, kaya yun ang palagi yung tatandaan. Pag-aralan yung mabuti ang paglalagay ng ilaw kung saan ipopwesto. Tandaan nyo pagka may program, lagi may photographer sa harap. So kung isa lang ang stand ng ilaw mo, wag mong ilalagay sa gitna. I-side mo ng konting-konti. Mas ideal kung dito sa gawing ito. Dahil well depende ha. Kung doable siya sa side na to, ilagay mo siya banda dito. Banda doon or banda dito. The worst case, kung talagang wala kang pwesto doon, kaya lang pag masyado siyang nakaside kasi, kitang-kita na yung kabilang side ng mukha ng tao sa stage is talagang may shadow na. So, okay? So, mula sa gitna, usog ka lang ng konti, i-check mo yung isa mong tao, pwesto mo dito, sa pwesto ng photographer, para makita mo kung wala ng anino. Ganon ang pagsiset ng ilaw sa likod. Sa backdrop naman, make sure na naka-align sila, nakatapat ng maayos. Dapat yung buong backdrop ay naiilawan. Dapat walang part na walang ilaw. Yung mga kable dyan sa ilalim, itago nyo lahat. At ang kulay, dapat align doon sa kung anong kulay ang backdrop. Huwag yung naka-auto, ha? Merong nagsiset no, nakita ko na talagang naka-auto. So every time natutunog ito, nag-iiba-iba yung ilaw niyan. Which is very wrong. Ewan ko sa iba, pero sa akin, hindi kailangan gumagalaw ang ilaw sa backdrop. Unless kung doon kayo sa mga event sa barangay na talagang ang mga decor, wala namang sulat, parang more on mga graphics lang, mga makukulay na backdrop. Yun, pwede nyong iba-ibahin ng kulay at pwede nyong galaw-galawin ng kulay. Pero wag nyong i-auto, ipadaan nyo sa DMX para control nyo, gawa kayo ng smooth na palitan ng mga kulay. Kung gusto nyo naglalaro, ang mga ilaw sa backdrop. Pero wag nyong iiwan ng ilaw nyo dyan na naka-auto. Maniwala kayo sa akin, ang pangit tignan. Ano pa? Sige, kukunin ko yung listahan ko ng mga bibigay kong tips sa inyo ngayon, ng mga do's and don'ts para doon sa mga magsisimulang gustong magtayo ng ganitong hanap buhay. Tapos yung mga kable nyo dyan, kailangan malinis. Puro pa ganun, patalikod yung mga kable. Tapos doon nyo idaan, papunta sa boot. Huwag nyong ididiretso dito. Ang pangit tignan, matitisod-tisod ng mga tao yan. Tapos, kailangan yung mga gamit natin dyan, siyempre presentable dahil nakabalandra yan sa harap, no? Pinupunasan ko yan mamaya kasi galing sa bodega, isinalang nyo dyan. Madudumihan yung tawanan kayo ng banda pag hawak mamaya. May alikabok, may dumi. So, yung mga ganung simpleng bagay, no? Malaking tulong yun para magmukhang professional yung setup nyo. Mag-invest kayo ng mga magagandang klase, mag-research kayo ng mga magagandang klase ng mga equipment na ganito. May mga nasa mid-level budget na magagandang klase pero hindi sobrang mahal, kagaya nito. Hindi ko na maalala magkano kuha ko nito, 1.6 yata or 1.7. I'm not sure, hindi ko na maalala. Ito, anong brand ba ito? Pearlman. San Fernando ko binili itong mga to kay nakalimutan ko na, supplier ko rin nito. At itong aking FBT na mura-mura ko lang nabili. Hindi alam kasi na nagbenta kung magkano ito. Huwag nyo nang itanong kung magkano ko nabili ito, pero sobrang mura.
But ang SRP nito is 20,000 ang isa. 8 inches lang ito. Napakalakas niyan. Medyo kulang nga lang sa base syempre dahil 8 lang siya. Pero kung pangtugtugan lang sa ganitong hall, kayang-kaya niyang punuin ito. Parisan mo lang ng D12 na subwoofer yan. Kayang-kaya. Na-testing ko yan sa isang whole court. Ang nilagay kong subwoofer, 218, tas mag-isa niya, kayang-kaya niyang punuin yung court. Basta i-low cut mo lang para hindi mabugbog yung kanyang woofer. Okay? So, all set na tayo. Hintayin na lang natin mag-start yung event mamaya. Maaga pa. So, may time pa magpahinga. Okay. Ito na yung listahan ng mga do's and don'ts na isi-share ko sa inyo dito sa vlog natin ngayon. Ano to wala sa, kumbaga, in random ito, list na walang particular order. Basta yung naisip ko lang na i-share sa inyo, inilista ko kanina para hindi ko makalimutan na i-discuss sa inyo ngayon. Okay? So, una kong isi-share dito sa do's and don'ts. Proper dress, proper attire. So, hanggat maaari, maganda kung naka-uniform kayo para marketing na rin yon. Makikita dito yung logo ng inyong branding, logo ng inyong company, either dito sa harap or sa likod. Make sure lang na black, no? No other color than black. Yun ang suggested ko dahil pag sa technical field, more on black talaga ang sinusuot natin. Dahil mostly ang event sa gabi, para pag nasa likod tayo, hindi tayo gaanong kita. Yun ang concept, bakit black madalas ang suot ng mga nasa technical field, no? Hindi man actually uniform, at least yung maayos na damit naman, yung medyo magandang tignan, malinis, bago. Iwasan nyo magsuot ng mga damit na may kung ano-anong tatak kung hindi lang din related sa business nyo. As much as possible, plain black, t-shirt man yan or collared. Tapos, pagka medyo formal lang event, especially wedding at reunion, debut, hanggat maaari nakapants kayo, black rubber shoes. Iwasan nyo magsuot ng mga sapatos na medyo agaw pansin, takaw eksena. Mamaya, nag-abot ka ng mic sa host, pumunta ka sa stage, nakita yung suot mo, medyo distracting sa paningin ng mga tao. So, hindi siya magandang tignan. Okay? Grooming. Siyempre, maganda yung palagi tayong presentable sa mga tao, sa mga kliyente, panatilihin natin lagi tayong bagong gupit, nakaahit tayo, iwasan natin yung mahaba masyado yung mga balbas. Mura lang naman mag-ahit. Okay? Next is yung cleanliness. Siyempre, kailangan hindi lang sa katawan tayo malinis, pati rin sa mga gamit natin. Yung huling event namin dito din sa Shoreline, sa same venue na to is outdoor. So, nagbaba ako ng mga gamit kanina doon sa H100 dahil pinili ko lang yung dadalhin ko ngayon. Yung mga stand, may mga buhangin pa, may mga lupa. So, doon papasok yung cleanliness. Pinagpag ko muna, pinunasan ko yung mga stand since alam ko na sa last event namin ay outdoor kami, beach area. So, pinunasan ko, puro alikabok. At ngayon kasi indoor kami, bago yung venue, malinis, naka-tiles, all white. Kaya maganda, malinis ang mga gamit at malinis din ang mga crew natin. Siyempre, kailangan kahit papaano, pwede kahit sa setup na medyo pawisan tayo, iba yung suot. Pero pagka yung event proper na hanggat maaari malinis tayong tignan para presentable tayo. Tandaan nyo guys, sa hindi man dito sa event na to, sa lahat halos ng pagkakataon, first impression last, yun yung pinangahawakan kong parang saying sa pagpasok sa trabaho or businessman. Yung unang impression makikita sa inyo ng kliyente nyo or ng mga tao, yun yung madalas naglalas sa kanilang alaala. Okay? Next, be on time. Maganda yung bago mag-start ang event, at least 30 minutes, 1 hour, tapos na lahat. Pangit yung may tao na nag-aayos pa kayo. Okay? Siguro kung mag-a-adjust na lang ng konting ilaw later on, okay lang yun. Pero hanggat maaari, hindi na tayo distracting sa event or sa mga tao. Okay? Cases. Mas maganda may mga lalagyan ang mga gamit natin para yung pag-ingress at
paglabas ng mga gamit sa venue, hindi ganong makalat at hindi nila gaano nakikita. Para kung may mga abubot man tayong maliliit, iwas laglag upon transport, iwas mawala, at kung sakaling umulan man, kahit paano safe ang mga gamit natin pagka may mga appropriate na cases kayo. No? So, hindi man na, kahit na hindi man na kagad tour case ang mga lalagyan nyo, pwede kayong mamili ng mga plastic na case, yung mga plastic box na nakikita nyo sa akin, yung itim, yun ang bilhin nyo. Pwede kayong bumili kung colored, gusto nyo color coding, yung takip ang color, wag yung kailangan yung pinaka-box niya, wag yung masyado matingkad ang kulay, okay? Remember, black para medyo nag-hide tayo sa event, okay? Ano pa? Call card. Napaka-professional pagka may nag-inquire sa'yo at inabutan mo ng call card. Okay? Hindi yung susulat mo lang sa papel yung number mo tapos iaabot mo sa kanila. Okay? So, mura lang ang call card or kung may printer kayo sa bahay, karamihan naman ngayon, mga estudyante may printer sa bahay, mag-print kayo, bili lang kayo ng medyo matigas na papel, lagay nyo dun yung details nyo, lahat ng details nyo nandun. Pwede kayo mag-download sa internet ng mga templates ng calling card. Akong gumagawa ng mga calling card ko. Pero yung mga calling card ko ay sponsored sa akin ni Tindahang Unique, which is dati kong kliyente. Tapos nag-open siya ng sarili niyang parang maliit na print shop. Tapos binigyan niya, in-sponsoran niya ako ng transparent calling card. Naubos na yung calling card ko sa wallet. Teka, kukuha ako dito sa box. Buti na lang abot ko. Sandali lang. Ayan. Maganda yung may naka-ready tayong iaabot sa kliyente. Ito, ako nang gumawa nito. Tapos ito, in-sponsor sa akin nung aking dating kliyente. Ganyan siya. Wait lang. Ito, mas malinaw. Transparent siya. So, kahit maulanan, mapagpawisan, buong-buo pa rin siya. Actually, pag inaabot ko sa mga nag-i-inquire sa akin to, dito pa lang nai-impress na sila. Okay. Next on my list, table. Magdala kayo lagi ng sarili nyong table. Mag-invest kayo ng foldable na lamesa. Maganda yung lifetime. Ganda nyo na kagad para wala nang palitan. Kasi yung kauna-unahang table ko is walang brand. Katagalan na nalusaw siya. Parang naaagnas siya. Madaling mag-crack yung plastic na material niya hanggang sa ang pangit na niyang tignan. Pinalitan ko na ng lifetime. So, mas matibay na ngayon. Foldable, madaling bitbitin. Yun yung nakikita nyo lagi naming bitbit na white na naka-fold into two. 4 feet. Kasyang-kasya kami. Kung medyo mahaba ang set, dalawa nun lagi yung dala ko dun sa H100, pwede namin pagdugtungin. Tapos may mga tela yon na pinasadya ko talaga na para pag sinuklob mong ganun, nakatakip yung ilalim. Kung may mga bag ka, may mga malilit na abubot nasa ilalim ng mesa, nakatago siya. Kami lang ang nakakakita. Okay? Next, yung mga extension nyo, kung alam nyo yung mga extension nyo, maluluwag na, naglulus na, next event, make sure na bago nyo isalang, na-repair nyo na or napalitan nyo na. Pangit yung gano'n, na magkukos ng sunog at saka masisira yung ibang mga gamit nyo. Next, makukulay na ilaw. Yan. Doon sa huling event ko, ibang sound system ang supplier nila. Ako yung photographer. Hirap na hirap kong i-edit na naman yung mga pictures dahil talagang kulay violet yung mga tao. Ang hirap i-edit sa photo nun. Talagang mag-aaway kayo ng photographer. Lagi kong sinasabi, kailangan may amber white kayo na ilaw. Kung hindi man, pag-aralan yung timplahin yung RGB nyo na medyo malapit sa kulay na amber white. Okay? At wag kayong basta-basta lalaro ng ilaw nyo during program at alam yung critical yung part na yun na kinukuha na ng picture ng photographer. Hayaan yung maging white lang. Ngayon, pag nag-party-party sila, nakikita nyo hindi nagte-take ng picture yung photo and video, pwede nyong laruin yung ilaw nyo. Okay? DMX.
kung hindi nyo gaanong gamay ang program pa, huwag kayong magsiset ng manual na ng ilaw nang walang DMX. Make sure na may DMX kayo nakaprogram para madali nyong ma-adjust yung kulay. Nandito na si Jay. Tapos yung positioning nung mga ilaw. Kung isa lang hangga't maaari, dalawang light stand ang gagamitin nyo, left and right. Wag kayong gagamit ng isang ilaw lang tapos ipupwesto nyo sa likod. Mahihirapan ang photo and video. Next, pagka indirect inyo yung account, ibig sabihin ipinasa lang sa inyo, wag nyong bibigyan kagad ng details na halimbawa nagtanong sila sa inyo ng packages, ganito ganyan, kinuha yung contact nyo, magpaalam muna kayo dun sa direct na may-ari ng account. Halimbawa, subcon lang kayo, ang kausap niya is yung tropa niya na may isang sound system din, pinasa lang sa inyo dahil maybe marami siyang event or kung ano man ang dahilan. So, ganun na. Pagka may nag-inquire sa inyo, magpasintabi muna kayo dun sa original na may-ari ng event, dun sa nagpasa ng booking sa inyo. Dun papasok yung salitang panunulot. Okay? So, wag nating gagawin yon dun sa mga nagbigay ng event sa atin, nagbibigay ng event sa atin. So, kung may mag-inquire sa iyo sa araw na yon, sabihin nyo, kontakin nyo na lang po yung ganito, ganyan. Uusap kayo nung nag-book sa iyo nung event na yon. Kasi, minsan sa ganyan nagkakasiraan yung pagkakaibigan pagka may mga nasusulot na events. Okay? Next, food. Baon kayo kahit yung mga snacks lang. Minsan kasi nagiging issue yung hindi napapakain yung mga manpower natin hindi nabibigyan ng crew meal. Hindi naman palagi pero may mga bihirang pagkakataon lang na ganoon, maaring naubusan ng pagkain or nakalimutang bigyan ng crew meal yung mga staff natin. So pagka ganoon, be prepared tayo na mag-provide na ng food natin. Ako sa kontrata, pagka hindi kami napakain, magre-refund ako ng 200 per head. Okay, so snacks, mas maganda kung may mga baon kayong snacks para pag gutom, kahit paano may makain kasi mahirap magtrabaho ng gutom. Tapos inumin, laging dapat may dala kayong tubig. Malamig na tubig, lalo na pag outdoor ang setup natin. Pag naubos, madali nating maparefillan. Isa pa, pagka may mga pa-take out, nagagamit yan. Minsan ito, pinaglalagyan ko ng ice cream o tsaka ng salad. Pag mabait yung client or yung caterer, nagpapa-take out, pinaglalagyan ko ng yan. Kung ano-anong nilalagay ko dyan, di ba? So, maganda may baon kayo mga ganyan. Tapos doon sa H100 ko, may mga pang-emergency kit talaga ako doon. May mga paper plate ako doon, mga baso, kutsara. Para in case of emergency na wala tayong magamit sa venue, handa tayo. Kasi mahirap yung magutuman tayo at saka yung mga staff natin. Tools. Mahalaga din yung meron tayong sariling toolbox na dala para kung ano man yon, kailangan natin mag-troubleshoot sa mismong event, nasiraan tayo at kailangan nating magawa on the spot, meron tayong magagamit. Mamaya, ultimo plies, magtatap ka ng power supply sa breaker, manghihiram ka pa sa venue. No? Maganda lahat ng kailangan natin, i-provide natin. Maganda yung ganun kasi yung panayang hiram natin. Okay? Tapos, eto pa. Doon pa rin sa na-experience ko nag-sound system doon sa last event ko, ako ang photographer, hindi sa akin yung sound system. Napansin ko lang yung mic nila, the whole event nakabukas yung effects ng mic. So ibig sabihin yung may-ari ng sound system, yung operator, hindi talaga marunong, hindi siya knowledgeable talaga. Bubuksan mo lang yung effects ng mic, yung echo na tinatawag, pero sa professional work kasi natin, effects ang tawag natin, hindi echo. Binubuksan lang yun pag may kakanta. Pag kailangan lang. At saka sa mga instrumento na nangangailangan ng konting effects, reverb, ganyan. Minsan violin, nilalagyan natin ng ganyan. Pero the rest, hindi mo na kailangan lagyan ng effects. As in, buong program, nakabukas yung effects niya. Hindi ko alam kung sino yun, mukhang baguhan siya. Tsaka, pwestuhan pa lang talagang hindi na ako magbabanggit kung ano yung style ng ginawa niya setup. Hindi pa talaga marunong. So, kung marami pa kayong hindi alam sa ganitong trabaho, wag muna kayong, please lang, utang na loob, wag muna kayong mag-handle ng event kung marami pa kayong hindi alam. Kasi masasalahula lang yung event. Sayang, sasakit ang ulo ng ibang mga supplier na matitino.
maghanap kayo ng mentor nyo, magpa-mentor kayo dun sa mga mas maganda, sa malalapit sa inyo para pag libre kayo, punta kayo sa mga event nila. Libre lang naman yan. In return, pwede kayong tumulong sa mga event nila. At least, on the spot, as is na trabaho, may matututunan kayo, makikita nyo, pwede nila kayong turuan. So, makipag-usap kayo, maghanap kayo ng mga pwede nyo maging mentor. Kailangan yon kahit sa iba kong mga naging trabaho dati, advisable yung merong magme-mentor sa'yo kasi hindi naman agad-agad lahat alam mo, di ba? So, kailangan may mahusay na mentor kayo para kahit paano may mapagtanungan kayo, may magtuturo sa inyo. Tapos, yung volume nung background, nung nakaraang event ko, ganun pa rin, nagsasalita yung host, napakalakas ng background. At saka yung playback music, dapat naman yung related dun sa event. Lalo na sa kiddie party, kung merong team yung event, halimbawa ang event ay princess, download kayo ng mga pang princess, na mga pang Disney, na mga palabas, na mga soundtrack nila. Pwede yung i-download at yun ang i-play nyo sa event. Kumbaga, at least mafe-feel ng tao na pag pumasok sila sa event venue, ang decor ay Disney princess, tapos yung tugtog mga pang Disney princess, mas mafe-feel nila yung theme ng event. Hindi yung ganito ang tema ng event, princess, tapos yung pinatutugtog mo mga rap, mga disco, hindi akma doon sa nagigets nyo ako, hindi naman ito mga self-explanatory lang naman eh. May mga iba kasi na encounter ko na mga baguhan na nagsasounds na ganito pa rin ang ginagawa. So please lang, huwag kayong mag-i-event muna kung hindi nyo pa alam yung mga ganito. Okay? Tapos halimbawa, very common, halimbawa sa debut o kaya sa mga 7th birthday, may mga 7 dances, 7 roses, so 18 roses, 18 dances sila. Ang mga pinapadugtog doon, yung mga mellow na mga instrumental. Yung nakaraan kasi, talagang hindi akma yung pinatugtog, hindi akma yung pinatugtog na background doon sa part ng program na yun, which is maling-mali talaga. Okay? So, aralin nyo mabuti kung paano yung tamang pag-playback ng mga music, paano yung pagpili ng mga tamang music sa ganitong trabaho. Okay? Dapat akma kung anong klaseng event at anong tema ng event. Okay? Halimbawa, kung ang event ay 60th birthday, mag-download kayo ng mga music ng mga panahon nila, nung 40 years ago, 50 years ago, yung mga music that time, yun yung i-download nyo, yun yung ipatugtog nyo kung ang event ay 60th or 70th birthday. No? Tapos, hingan nyo rin si client ng mga preferred music nila. Okay, halimbawa 60th birthday, surprise. Tapos sa lalaki yung may birthday. For example lang, usually ako pinapatugtog ko dyan yung mga Victor Wood, mga Kenny Rogers, Air Supply. So, pwede nyo tanungin si client, ano po ba yung paboritong tugtog ng celebrant para yun ang i-ready po namin. Ganon, di ba? Mamaya kasi 7th birthday o kaya 100th birthday. Kasi yung mga 100, itong mga nakaraanan, may 3 akong na-cover na yung 100th birthday. So, pagka mga ganon, talagang yung mga music, maganda paghandaan nyo. Yung mga music na talagang matatouch sa mafe-feel ng mga client yung mga ipapatugtog mo na talagang parang hinukay din sa baols, parang sintanda nung nag-birthday yung mga music na ipi-play nyo. Maganda kung ganon. Okay? So, yun lang yung mga ma-share ko muna ngayon na mga do's and don'ts para sa mga baguhan or sa mga nagpaparenta na ng ganito sa mga event. Okay? Lagi niyong tatandaan yung mga sinend ko na yon, na mga senior ko na yon, kasi yun yung mga common na nagiging problema mga sa nakikita ko sa mga baguhan na nagsa-sound system ngayon at nung mga nakaraang taon pa. Kaya naisipan kong yun ang gawin kong topic sa vlog natin ngayong araw. Okay, so balikan natin yung event sa loob.
kakatapos lang namin kumain. Itong set namin ngayon, isa sa mga pinaka-relax naming setup. Kanina, ulitin ko lang, pagbaba namin ng mga gamit doon, lahat ng mga staff na nasa labas, kanya-kanyang buhat. Nagulat ako, nakaisang hakot ako, dalawa. Paglingon ko doon, lahat sila binuhat na. So nakaisang baligla lang kami. Sana mamaya ulit. Last set na ng banda ito. Nakaligpit na kami, nakapagkarga na rin ako ng gamit dito. Nakaisang araw na naman tayo. So, hindi ko na nakuhanan yung pagligpit namin at nagmamadali na ako. Binigay na rin yung bayad. May magtatanong na naman yan, magkano yung ganyang set? 6,000 ang presyo ko dito. Walang kasamang ilaw yon, yung ilaw sa backdrop. Nilagay ko na lang, yun nga, gaya ng sinasabi ko, satisfaction pa rin natin na may-ari yan na pagandahin yung set. Okay? So, sana marami kayong natutunan sa video natin ngayon, and I hope so na marami kayong napulot. Sana ay subaybayin nyo pa rin patuloy itong aking maliit na channel. Sa mga hindi pa nakasubscribe, pakisubscribe naman po at tagal na tayo hindi sumasahod sa YouTube. Baka naman. Magdi-December na, sana ay maisingit ko pa rin ang ma-vlog para naman kahit paano may nasusubaybayan ka rin kayo, mga sumusuporta sa akin. Salamat. Paki-like nyo po yung aking page. Dalawa yung page ko, yung Gavin Audio Lights and Sounds at saka yung Lon Gonzalez Photography. Hanggang sa muli. Bye-bye.